ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nauubos ang pasensya ngunit hindi ang pagmamahal. Napapagod ang tao pero marunong pa rin naman silang magpatawad. Ikaw, kabarangay, handa ka bang magpatawad sa taong paulit-ulit kang ginawan ng pagkakamali? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Pabati na rin ang isang manigong bagong taon sa ating lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rosette. 32 years old at nagtatrabaho bilang audit officer sa isang international company na nakabase dito sa Makati. Avid listener na talaga ako ng programa ninyong Barangay Love Stories since pandemic at ngayon lang ako naglakas ng loob na mag-email ng aking istorya sa inyong istasyon. Bago ako magpatuloy ay gusto ko lang ding sabihin na ang pinaka-paborito ko sa lahat ng mga istorya na tinatampok ninyo ay yung pong tungkol sa pamilya. Relate kasi ako lalo na katulad ng iba nating letter sender ay hindi rin perpekto ang pamilyang kinabibilangan ko. Nakakalungkot lang dahil sa tingin ko ay pinakamalala na yung sa amin. At kung tatanungin ninyo ako kung gusto ko pa ba sila na maging pamilya sa susunod na buhay ay sasabihin ko talagang hindi na. Kahit na hindi na nga ako mabuhay kung meron pang susunod ay ayos na ayos lang. Magsisimula ang lahat noong 2018 kung saan ay paalis ang tatay kong itago na lang natin sa pangalang Noel para mag-OFW sa Italy. Aileen, nahanda mo na ba mga damit ko? Yung mga isasama sa maleta, nalagay mo na ba? Oo, nilagay ko na. Talaga lang ha? Kung ayaw mo maniwala, iditignan mo. Titingnan ko talaga. Oh, wala rito yung paborito kong damit. Nandyan. Wala nga. Tingnan mo. Halika rito, dali. Ay teka, wag mo namang guluhin yung mga nakatupi. Paanong hindi guguluhin? Hinahanap ko nga rito yung sinasabi mong damit ko na nandito. Alin ba kasi yon? Oh, kita mo na. Wala talaga rito yung paborito kong damit. Kahit kailan ka talaga, wala kang kwenta. Sobra ka namang magsalita. Sobra raw. Totoo naman sinabi ko ah. Oh, pagbuksan mo yung kumakatok. Oo na. Anak, ikaw pala. May kailangan ka ba sa amin ng papa mo? Tatawagin ko lang po sana kayo para sabihin na nakapagluto na ako ng tanghalian natin. Kaya lang, hindi pa ako nakakalapit sa pinto naririnig ko na yung sigaw ni Papa. Ay, ganun ba? Wala yun. Nag-uusap lang kami. Anong nag-uusap? Hindi tayo nag-uusap kasi tatanga-tanga ka. Noel naman. Hindi mo ko dapat pinagsasalitaan ng ganyan sa harap ng anak natin. At bakit hindi? Nahihiya ka? Ewan ko sa'yo. Ano po bang problema? Yan kasing nanay mo, pinag-iimpake ko ng mga damit at gamit ko. Tapos hindi pa pala nalalagay yung paborito kong damit sa maleta. Sabi na nandyan na raw. Oh, nung hinanap ko, wala naman. Bakit kasi hindi na lang ikaw ang mag-empake para alam mo kung ano-ano yung mga ilalagay mo? Ayoko nga. Nakakatamad kayang gawin yan. Tsaka ikaw yung babae. Dapat ikaw gumawa niyan. Mali naman po yata yung katwiran niyo, Pa. Anong mali doon? Sige nga. Kahit na si Mama ang babae, kayo naman yung aalis. Siguro dapat, imbis na pagalitan niyo siya at pagsalitaan ng kung ano-anong masasakit at hindi magaganda, tulungan niyo na lang siya para alam niyo rin kung ano yung mga dadalhin niyo.
Akala ko ba matalino ka? Po? Akala ko kako, matalino ka. Kasi graduate ka naman ng kolehiyo at may maayos na trabaho. Pero bakit parang pulpul ka rin mag-isip katulad ng mama mo? Sobra naman po kayo magsalita. Hindi ako sobra. Kayo ng mama mo, masahol pa sa bugok mag-isip. Alam niyo, hindi na talaga tama yung pananalita niyo sa amin ni Mama, ha? Hindi porke tatay ko kayo, hindi ko na kayo papatulan. Sumusobra na kayo. Rosette, huwag ka nang sumagot. Bakit hindi po? Grabe magsalita yang si Papa. Akala mo kung sino? Hindi naman talaga ako kung sino sa pamamahay na to. Baka nakakalimutan mo na ako ang nagpapasok ng pera rito. Ako nga ang nagpaaral sa'yo at nagtaguyod sa pamilya natin. Bakit niyo po sinusumbat sa akin yan? Bilang padre de pamilya, responsibilidad niyo naman talagang buhayin kami. Aba, Totoo naman po yung sinabi ko. Saka baka nakakalimutan niyo rin. Simula nang makapagtrabaho ako, ako na ang nagbabayad sa lahat ng gastusin natin dito sa bahay. Dahil panay sideline lang kayo sa trabaho niyo sa auto supply. Kung kailan lang kayo sipagin, saka lang kayo pumapasok. Pasalamat na lang kayo kasi kaibigan niyo yung may-ari kaya hindi pa rin kayo tinatanggal hanggang ngayon. at sinusumbat mo naman sa akin ngayon yung bagay na yan? Bakit po hindi? Nauna kayong manumbat. Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Yang anak mo ang pagsabihan mo. Iba rin tabas ng dila. Bastos. Akala mo hindi magulang kausap. Kung bastos ako, kanino pa ba ako magmamana? Sa inyo lang naman ako na bastos din. Anong sinabi mo? Ano ba, hindi ba kayo titigil? Rosette, huwag mo na sabing sagot-sagutin ng papa mo. Si Papa naman po ang nauna. Kahit na. Kaya namimihasa siya na pagsalitaan tayo ng hindi maganda kasi lagi niyong pinalalagpas. Wala rin naman patutunguhan kung papatulan ko pa. Mabuti pa kumain ka na doon, Noel. Baka gutom lang yan. Mabuti pa nga kumain na ako kaysa makipag-usap sa inyong magnanay. Kumain ka na rin doon, anak. Tatapusin ko muna itong pag-iimpake ng mga damit ng papa mo. Ayaw ko pong kasabay kumain si Papa. Tutulungan ko na lang kayo dyan. Papadudot, hindi yun ang unang beses na trinato ng tatay ko ang aking nanay ng hindi maganda. At nalulungkot ako dahil parang hinahayaan lamang ni Mama na gano'n ang gawin sa kanyang pakikitungo ng magaling kong ama. Palibhasa ay hindi kami ang unang pamilya ni Papa. Pangalawa lamang kami matapos niyang makipaghiwalay sa una niyang kinasama kung saan ay nagkaroon sila ng isang anak, ang ate ko. Hindi ko na matandaan kung paano nagkakilala ang mga magulang ko, Papadudot. Basta sinabi lang ng nanay ko na hiwalay na ang tatay sa dati niyang kinakasama. Nabuntis siya sa akin at sa bunso naming lalaki at nagsimula na silang magsama. Kaya lang, umira lang pagiging babaero ng tatay ko. Ilang beses na namin siyang nahuli ng mama ko kaya naging on and off ang pambababae niya. At hanggang sa bago siya umalis noong 2018 para magtrabaho sa abroad. Malakas ang kutob ko na ang pinakadahilan ng pag-iibang bansa niya ay upang sundan doon ang babaeng korsonada niya sa auto supply na pinagtatrabahuhan niya. Nabanggit kasi niya isang beses sa amin na plano nung magpunta sa Italy tapos ay makaraan lang ang isang buwan ay nagulat kami nang binalita niya sa amin na aalis din siya. Mabilis na lumipas ang 4 na taon, 2022 na noon at ni minsan simula nang umalis si Tatay Papadudot ay hindi pa siya umuwi sa amin para magbakasyon. Hi Ma, nandito na po ako. Oh, nak. Magmano ka muna. Mano po? Kumusta? Late ka na namang nakauwi. Na-traffic ka ba? Opo, grabe na talaga rito sa Pilipinas. Ang lala na ng traffic. Kaya nga Napanood ko sa 24 oras kanina. Bumper to bumper na naman daw lalo dun sa may EDSA. Maupo ka muna dali. Sige po. Siguradong gutom ka na. Ipaghahain kita para makakain ka na. Wag na po kayong tumayo. Mamaya na po ako kakain. Ha? Bakit mamaya pa? 10:00 na ng gabi.
Medyo busog pa naman po ako. May pa-pizza po sa office kanina. Pinamerienda nung nag-birthday. Nakarami rin ako ng kain kasi paborito ko yung flavor. Kaya busog pa po ako. Sigurado ka? Opo, baka nga hindi na rin ako kumain pero pag nagutom ako, kakain po ako, promise. Sige, promise yan ha? Opo, ma. Ayoko nang nalilipasan ka ng gutom lalo na may pagkain naman tayo. Huwag po kayong mag-alala. Takot kaya magutom tong anak nyo. Dapat lang. Kahit na sumasala tatay nyo sa pagpapadala, sinisiguro kung may budget yung pagkain natin. Hindi na naman po ba nagpapadala si Papa? Yun na nga anak. Katatapos lang namin mag-usap. Ngayon lang bago ka dumating. Nagsabi na magpapadala raw muna siya sa nanay niya dun sa Bicol para matapos na yung bahay nila. Panay daw kasi reklamo yung nanay niya na lagi na lang daw tayong inuuna. Nakalimutan na raw yata sila dun. Grabe naman sa nakalimutan. Saka natural, dapat naman talaga tayong unahin ni Papa dahil pamilya niya tayo. Ayun na nga. Pero pamilya rin naman niya yung nanay niya. Tsaka kilala mo naman ang papa mo. Hindi rin nun matitiis yung magulang niya. Pero bakit mawawalan po tayo ng padala? Sa lagay, ibibigay niya lahat ng sweldo niya kina Lola? Hindi rin naman. Pero yung dati niyang kinakasama, nangihingi rin ng sustento. Tsaka yung isang pinsan ng tatay mo na sobrang close niya umuungot ng pa-birthday sa anak niya magdedebu. Tatay mo na lang daw magbayad ng venue, kahit yun na lang daw ang regalo. Sobra naman po yun. Hayaan mo na lang. Hindi lang ako makapaniwala na hahayaan ni Papa na walang maipadala sa atin para may maibigay siya sa iba. Mabuti sana kung ngayon lang niya ginawa sa atin na sumablay sa pagpapadala. Sa loob ng 4 na taon niya dun sa Italy, mabibilang sa mga daliri ko sa kamay kung ilang beses pa lang siya nagpadala ng pera sa atin. Malapit na tuloy akong maniwala na imbento lang niya yung mga dahilan niya. Anong ibig mong sabihin? May kutob po ako na sa ibang tao niya ginagastos yung pera niya. 'Di ba kasama niya sa trabaho yung babaeng kursunada niya na katrabaho rin niya dati sa auto supply? Ayoko sanang isipin na may milagro silang ginagawa dun. Pero kilala naman po natin si Papa. Sa totoo lang, matagal nang sumagi sa isip ko yan simula nang gustuhin niyang sumunod dun sa Italy. Nakakainis talaga si Papa. Hindi niya na kayo nirespeto. Hayaan mo na anak. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon gampanin pa rin niya ang pagiging tatay sa inyo. Hindi ko na naman mababago yung ugali niyang yan. Mukha nasa dugo na talaga niya ang pagiging babaero. Ang hirap pa rin hayaan, Ma. Basta ako, nagpaubaya na lang nung paulit-ulit niya na akong niloloko. Pero hindi niyo pa rin siya nagawang hiwalayan. Hanggang ngayon, tinitiis niyo pa rin yung ugali ni Papa. Bakit po ganun? Kayo lang naman ang kapatid mo ang iniisip ko. Lalo nag-aaral pa kayo nun. Kaya nga nung nagdesisyong umalis ang papa mo papuntang Italy, nakahinga ako ng maluwag. Kasi hindi ko na siya makakasama araw-araw dito sa bahay natin. Pero ewan ko pa rin po. Ano bang ewan mo pa rin? Wala po. Siguro hanga lang ako sa inyo dahil natiis niyo ugali ni Papa. At kahit na hanggang ngayon hindi pa rin maayos trato niya sa inyo, pinagpapasensyahan niyo pa rin siya. Nagpaubaya lang naman ako, pero hindi pa naman ako manhid. Aminado ako na nasasaktan at nalulungkot pa rin ako sa trato sa atin ng papa niyo, lalo na sa'yo anak. Pero wala akong hindi kayang tiisin. Mapanatili lang na buo ang pamilya natin. Papadudot awang-awa ako sa mama ko sa tuwing nagsasabi siya ng nararamdaman niya tungkol kay Papa. Sa kabila ng lahat ay hindi naman niya ito magawang hiwalayan. Kahit na may hinala na kami na ang pinakadahilan kung bakit hindi kami inuuwian ng tatay namin ay dahil sa babae nito ay pinagkibit balikat lamang ni mama ang lahat. At kahit na sinabi niya na ang mahalaga na lamang ay ang sustento ni Papa ay hindi pa rin namin yon ganong kadaling nakukuha sa kanya. Tumungtong na ako sa edad ko kung saan ay napagod na lamang akong intindihin ang mga magulang ko. Kumbaga nagsawa na lamang akong mangunsume sa tatay ko at sa pagiging babaero niya. Siguro nga papadudot ay may bahagi sa akin na tinanggap na lamang na hindi ko na mababago ang pagiging taksil ng tatay ko sa nanay ko.
at tungkol naman sa nanay ko na tatay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam kong hindi perpekto ang pamilya namin pero pakiramdam ko ay sumobra naman sa pagiging despalinghado. Bukod kasi sa pagkakaroon ng tatay na unfaithful at hindi nagsusustento sa amin ng maayos. Nanay na martir at hinahayaan ng sarili na ituring na backup ng tatay, habang inaalila ay meron din akong kapatid na freeloader o yung bang palaasa, palamunin at tamad. 25 anyos na noon ang kapatid kong lalaki pero wala akong natatandaan na nagkaroon siya ng matinong trabaho sa kadahilan ng takot mag-isa o sumubok ng ibang mapapasukan nang hindi kasama doon ang mga barkada. Sumuko na nga lang si mama sa pangangaral at pagmomotivate sa kanya. Kaya sa huli ay hinayaan na lamang sa bahay na tumambay-tambay. Isang gabi, nakatanggap ako ng long distance call mula kay Papa at laking gulat ko na galit ito sa akin, Papa Dudut. Ano yung sinumbong sa akin ng kapatid mo? Pinagalitan mo raw siya nung hindi siya nagsaing kagabi. Tapos nagagalit ka rin daw sa kanya at sinasabihan mo siyang tamad? Tamad naman po talaga siya eh. Saka sinong di magagalit na pati pagsasaing, inaasa niya pa rin sa amin ni Mama. Wala ba siyang mga kamay? Palibasa, sinanay niyo kasi. Anong sinanay kong pinagsasabi mo? Totoo naman masyado niyong inispoil. Lahat na lang ng ginagawa niya tama sa paningin niyo. Ayan, nasanay. Parang wala nga ako natatandaan na pinagalitan o pinagsabihan niyo man lang yung kapatid kong yun. Kaya lumaking sutil at palaasa sa amin ni Mama. Oh, tapos ngayon nanunumbat ka na dyan. Hindi ako nanunumbat. Saka bakit ba lagi niyong sinasabi na nanunumbat ako kung totoo naman na ako yung nagpapasok ng pera sa bahay natin? Ako yung nagbabayad ng mga bills at bumibili ng pagkain. Baka nakakalimutan mong nagpapadala rin ako sa inyo. Ay syempre, hindi po namin nakakalimutan yung padala nyo na madalas kulang at wala pa nga. Sumusobra ka na talagang babae ka. Manang-mana ka sa mama mo. Buti na lang nagmana ako kay Mama at hindi sa inyo dahil ewan ko na lang talaga. Pasalamat ka, nandito ako sa ibang bansa. Kundi nakatikim ka na talaga sa akin. Napakabastos mo. Kung bastos na ako, kumusta naman yung paborito nyong anak? Tamad na nga, palamunin pa. Dapat siguro siya yung pinagsasabihan nyo imbis na ako. Kasi alam ko mga responsibilidad ko sa pamamahay na to. Pag nakauwi na ako dyan, malalaman mong hinahanap mo. Wala po akong dapat malaman. Baka kayo meron. At ano naman yon? Maging responsabling tatay sa amin at kinakasama kay Mama. Ay, talaga naman. Ibababa ko na po yung tawag. Inaantok na ako. Sandali, kinakausap pa nga. Bukas po yan. Ano nangyari? Wala po. Anong wala? Umiiyak ka nga. Tsaka, papa mo ba yung kausap mo sa cellphone? Opo. Tumawag siya sa akin. Patulog na ako para lang pagalitan. Bakit naman niya ginawa yun? Yung magaling ko kasing kapatid, nagsumbong lang naman kay Papa na pinagalitan ko raw siya nung hindi nakasaing kagabi. Totoo naman yun, nagalit ako dahil pag-uwi ko wala pang pagkain. Di ba, masama pakiramdam niyo nun. Tapos siya, busy lang sa paglalaro ng mobile games. Ako pagod din, galing sa trabaho. Gutom na ako noon, kaya nagalit ako. Ako naman na may kasalanan nun. Wala po kayong kasalanan. Sabi ko nga, masama pakiramdam niyo, di ba? Saka, alam naman niya yun. Palagi siyang nandito sa bahay eh. Ano, sa lagay, hindi niya napapansin? Ang hirap kasi sa kapatid ko, masyado niyong sinanay ni Papa. Lalo na si Papa, kasi paborito niyang anak yan. Hindi naman siguro. Ano pong hindi? Halatang halata naman kay Papa na palagi niyang pinapaboran yung kapatid ko. Pero pag ako, kulang na lang itakwil niya. Ano pang sinabi sa'yo ng papa mo? Marami. Puro masasakit. Pero hindi ko naman siya masisisi kasi sinagot ko rin naman siya. Kaya nga dapat na nahimik ka na lang. Hindi ko po kaya. Lalo na nasa katwiran ako, Ma. Oh, kaso nagkakasakitan kayo ng papa mo. Masakit naman na po siya magsalita. Wala nang bago dun.
Saka hindi po ako katulad niyo na kayang magpaubaya at magtiis sa trato niya sa akin. Sobrang unfair niya lang kasi. Mas kampi pa siya sa kapatid ko na tamad at walang pakiramdam. Noon pa lang kasi gusto na ng papa mo magkaanak ng lalaki. Kaya nga tuwang-tuwa yun nung sinilang ko yung kapatid mo. Nandun na po tayo. Pero anak din naman niya ako. Kaya sana pantay yung trato niya sa amin. Lalo na sa akin na palaging sumasalo sa kakulangan niya sa pamilya natin bilang padre de pamilya. Kaya nga di ko na rin napigilan pagsabihan siya na dapat maging responsable siya sa atin eh. Sinabi mo talaga sa kanya yon? Opo, para alam niya. Sa tingin ko, alam naman ng papa mo yon. Pero hindi lang niya matanggap. Alam niya pero wala lang talaga siyang pakialam. Ayos lang na hindi siya makapagpadala sa atin ng regular kasi may iba siyang sinusustentuhan dun sa ibang bansa. Saka nandito naman ako para sumalo sa mga pagkukulang niya. Pero hindi niya ba naisip na nakakapagod na? Paano na lang kung wala na ako? As in, ngayon mismo, paano po kayo ng tamad kong kapatid? Papadudot sobrang sama ng loob ko sa tatay at kapatid ko ng mga panahong yon. Para nila akong pinagtulungan. Masakit din sa akin na pinaramdam ng sarili kong ama na mayabang ako dahil may trabaho ako at tumutulong sa mga pangangailangan namin sa bahay. Pakiramdam ko tuloy na mga panahong yon ay napakawalang kwenta ko kahit na ginagawa ko naman ang lahat para itaguyod ang pamilya namin. Bagay na hindi nagagawa ng maayos ng sarili kong ama. Simula ng gabing yon ay nagising ang natutulog kong galit para sa tatay ko. Feeling ko ay nagsama-sama na lahat ng mga sama ng loob ko. Simula papadudot na ang pabayaan niya kami at ng babae siya. Naging malayo din ang loob ko sa kaisa-isa kong kapatid dahil halatang paborito siya ng tatay namin. At ang tanging kakampi ko na lamang sa bahay ay ang mama ko. Sa kanya ko sinasabi lahat-lahat. Pero noong nag-2024, aminado ako na nalimitahan ako sa lahat ng bagay. Papadudot hindi rin kasi nakagagaan ang loob ko. Lalo na at nakikita ko na mabigat din ang pinagdaraanan ni nanay mula sa tatay kong wala naman sa hulog at walang pakialam sa amin. Anong gusto mong gawin ko, Noel? Hindi ko alam. Pati ba naman yung tinatanong mo pa sa akin? Wala ka bang sariling utak? Ano namang masama sa pagtatanong? Masama kasi lagi ka na lang ganyan. Ewan ko sa'yo. Tinatanong ka lang na maayos kung ano-ano nang sinabi mo sa akin. Gusto mo babaan kita ng cellphone? May sakit na nga ako, gaganyanin mo pa ako? Ano ba kasing nararamdaman mo? Sabi mo lang masakit ang katawan mo pero wala ka namang trangkaso. Wala naman talaga. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, nawawala naman yung sakit pero bumabalik din. Akala ko nung una dahil lang sa bigat ng trabaho. Pero hindi eh. Pabalik-balik na. Tapos lagi rin ako nahihilo. Naiinis na nga ako eh. Sinubukan mo na ba magpatingin sa doktor dyan? Hindi pa. Saka mahal dito. Nangihinayang ako sa gagastusin ko. Noel naman, kung may nararamdaman ka na hindi na nadadala ng gamot, pumunta ka na sa doktor. Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabing mahal dito magpagamot. Anong gusto mong gawin ko? Wala naman akong kapangyarihan para pagalingin ka. Ay nako, ewan ko sa'yo. Napaka-pilosopo mo. Ayaw na kitang kausap, lintik ka. Teka sandali! Ma, si Papa po ba yung kausap niyo? Oo, kaso binabaan na ako ng tawag. Nainis yata sa akin kasi akala pilosopo ko. Patawarin yan si Papa eh. Bakit naman? Ayaw niya ng pinipilosopo tapos siya laging pilosopo sa mga sagutan. Galit sa sariling multo. Hayaan mo na yung tatay mo. May pinagdaraanan din kasi. Talaga po? Oo,
Dumadalas ang tawag sa akin na panayandaing na marami raw masakit sa katawan niya. Una yung tagiliran, tapos mga buto-buto niya. Yung sa tuhod, sa paa rin, namamaga pa raw. Hirap daw siyang lumakad tapos madalas hinahapo. Hala, na paano kaya yun? Yun ang hindi ko masagot. Ano pong sinabi niyo? Sabi ko magpatingin sa doktor doon para malaman kung ano nangyayari sa kanya. Kaya lang tong tatay mo nanghihinayang sa perang gagastusin. Mahal daw kaya ayaw. Ang pinag-aalala ko, pabalik-balik na yung nararamdaman niya. Hindi na kaya ng mga iniinom niyang gamot. Si Papa talaga oh. Mas maganda nga na makapagpatingin siya sa doktor para tama yung reseta niyang gamot. Hindi yung basta-basta lang siya umiinom, masama rin yun sa kidney natin. Kaya nga anak. Ay, sa totoo lang hindi ko na alam ang gagawin sa papa mo. Masyadong matigas ang ulo. Matagal naman na pong ganyan si Papa. Kaya lang, ewan sa dahilan niya na namamahalan siya pero may pambigay siya sa babae niya doon. Parang hindi naman yata patas yun. Hindi naman natin sigurado kung sa babae nga niya napupunta lahat ng sweldo niya. Kahit hindi tayo sigurado, malakas pa rin po kutob ko. Tingnan nyo, ni minsan ba umuwi siya rito sa atin para magbakasyon? Hindi naman, di ba? Tapos, dyan sa pagpapadala, sala sa init, sala sa lamig. Kumbaga, panapanahon. Pero kapag may kailangan siya sa atin, lalo na sa inyo, akala mo kung sinong hari mag-utos. Ura-urada pa gustong gawin. Nakakainis na talaga si Papa. Pag naaalala ko yung mga ginawa niya sa atin, lalo lang nadadagdagan yung galit ko sa kanya. Kaya lang, tatay mo pa rin siya. Hindi ka dapat nagtatanim ng galit sa kanya. Kahit tatay ko siya, wala naman po akong maitanim na pagmamahal para sa kanya. Meron pala, pero pang-unawa na lang at malapit na ring mawala. Kundi dahil lang talaga sa inyo, baka matagal ko nang hindi kinausap si Papa. Hindi rin naman kita masisisi, pero tama na yung pagsasalita mo ng ganyan sa papa mo. May nararamdaman na ngayon dun sa ibang bansa. Hindi ko maasikaso kasi malayo siya sa atin. Sus, nandun naman yung babae niya. Bakit sa'yo siya nagpapaasikaso? Rosette naman. Sorry ma, naiinis lang talaga ako. Maawa ka naman sa papa mo. Sinusubukan ko naman po. Pero hindi ko lang mapigilang isipin na baka karma niya na yung nangyayari sa kanya ngayon. Papa Dudut, matapos ikwento ni Mama ang madalas na pagtawag sa kanya ni Papa para ireklamo ang mga nararamdaman itong sakit sa katawan ay napabuntong hininga na lamang ako. Kita ko kasi na problemado ang mama ko. Bukod doon ay labis din ang pag-aalala niya sa tatay kong wala namang halos pakialam sa amin. Hindi ko lang magets na sobrahan na ba siya sa pagiging martir at nakuha niya pa talagang isipin ang kapakanan ni Papa kahit na ni minsan ay hindi naman ito naisip ang kapakanan namin. Papa Dudut, siguro'y ganon kapag umiibig ang isang tao. Nabubulag siya sa pagmamahal sa maling tao. Sa pagpapatuloy ng pagdaan ng mga araw ay lalong dumalas ang paglo-long distance call ni Papa. Hindi naman kasi ito makapagpatingin doon ng regular, kesyo malaki ang kailangang bayaran. At madalas niyang nirereklamo na wala na siyang sweldo, gawa ng mga nararamdaman niya sa kanyang katawan. Sa huli ay pareho na lamang kaming naawa ng mama ko kaya naman nag-decide na kung pauwiin dito sa Pilipinas si tatay para mapatignan namin sa doktor, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, umuwi dito sa Pilipinas si Papa noong November 2024. Pinagamot namin siya at natuklasan namin na may iba't iba siyang sakit na iniinda. Una na doon ay yung thyroid niya, diabetic din siya at may mga karamdaman tulad ng fatty liver. Mataas din ang kanyang uric acid. Kaya lagi niyang narereklamo na madalas ay sumasakit ang kanyang katawan. Hindi naman problema ang pampapagamot sa tatay ko dahil beneficiary ko siya sa insurance o yung HMO ng aming kumpanya. Kaya nga mas pinili niya na dito magpagamot para makalibre siya. Pero ang usapan, babalik pa rin siya sa abroad dahil hindi pa naman siya tuluyang nag-resign sa pinagtatrabahuhan niya.
Kahit nagalit ako sa tatay ko ay aminado akong naaawa ako sa kanya, lalo na ng mga panahong personal ko nang nakita na umaaray siya sa mga masakit na bahagi ng katawan niya. Kita ko rin ang panlulumo niya matapos naming matuklasan sa mga examination at laboratory test na ginawa sa kanya ang mga sakit niya. Naisip ko nga na hindi magiging madali ang gamutan ng tatay at tama ako dahil marami-rami ring gamot ang nireseta sa kanya ng doktor niya, Papa Dudut. Nasaan ba yung kapatid mo, Rosette? Lumabas po yata kasama ng mga tropa niya, nag-basketball. Ganun ba? Tama lang yun, para ehersisyo na rin sa katawan. Naalala ko nung kabataan ko, ganyan-ganyan din ako. Oo nga, pero bata ka pa rin naman. Bata pa nga, kaso marami nang iniinda. Pero nagagamot pa naman daw, sabi ng doktor, di ba? Kailangan mo lang sundin yung payo nila. Tsaka inumin yung mga gamot na nireseta nila. Ayoko nang inumin yung mga gamot na yan. Nasusuka na ako dyan. Ano? Bingi ka ba? Sabi ko, ayoko nang inumin yung mga gamot ko. Bakit ayaw mo? Makakatulong nga sa'yo yun para gumaling ka. Nasusuka na nga ako. Paulit-ulit naman tayo, Aileen. Tama naman po si Mama. Makakatulong sa inyo yung mga gamot nyo para gumaling kayo. Saka ang mahal-mahal nun, hindi yun covered ng HMO ko. Binili ko yun gamit yung sweldo ko tapos hindi nyo lang iinumin? Ayan ka na naman sa panunumbat mo sa akin eh. Sinabi ko bang bilan mo ako ng mga mamahaling gamot na yon? Hindi po ako nanunumbat. Ang akin lang, sana maisip nyo na ginastusan ko kayo. Para rin naman po yun sa inyo, kaya wag na kayong magmatigas. Hirap sa inyo, daig nyo pa yung batang 1 taong gulang. Anong sinabi mo? Gusto mo talagang masampal? Sige, subukan nyo para may kalagyan kayo. Rosette, Noel, tumigil lang ha kayo. Nasa harap tayo ng pagkain, no? Bakit akong pinagsasabihan mo? Yang anak mo ang sawayin mo. Dinig mong pinagbantaan ako, di ba? Hoy, Rosette, bakit? San mo ako ilalagay pag nasampal kita dahil sa kabastusan mo? San pa ba? Di ipapadampot ko kayo sa mga pulis. Aba, talaga naman. Nak, wag naman sanang humantong sa ganun, no? Tatay mo pa rin. Nakita nyo bang kamuntik niya na akong saktan? Tapos gusto nyo isipin ko pa rin na tatay ko pa rin yung tao na yan? Alam niyo ba kung gaano kahirap yung pinagagawa niyo sa akin, Ma? O ano? Hindi na po kayo nakapagsalita kasi totoo. Ang tagal-tagal kong inisip na tatay ko pa rin kayo sa kabila ng trato niyo sa akin at sa nanay ko pa. Palagi ko kayo pinagpapasensyahan kasi naaawa ako sa inyo. Nung sumasala kayo sa pagpapadala sa amin, hindi kayo nakarinig ng isang reklamo mula sa amin ni Mama, di ba? Kasi may trabaho naman ako at kaya ko pa naman suportahan tong pamilya natin. Pero ibang usapan na yung tumawag kayo para lang pagalitan ako dahil mas kampi kayo sa kapatid ko. Sa huli, pinagpasensyahan ko pa rin kayo, lalo na nung dumalas na yung pagdaing nyo na masakit ang katawan nyo. Pinauwi namin kayo rito para makapagpagamot. Inasikaso kayo ni Mama mula nang tumapak kayo sa pamamahay namin. Pero ni minsan, simula nung umalis kayo para mag-abroad, hindi nyo kami naalalang uwian dito. Tapos ngayon, ginastusan ko kayo sa mga gamot nyo para lang sabihin yung hindi nyo naiinumin kasi nasusuka kayo? Anong klaseng utak po ba meron kayo? Sagutin nyo ako! Bakit nananahimik kayo dyan bigla? Diba? Lagi kayong hindi nauubusan ng mga katwiran? Kahit nga bulok na at baluktot, tinutuwid nyo pa rin kasi ayaw na ayaw yung pinagsasabihan kayo. Anak naman, tama na, please. Huwag mo nang pagsalitaan ng ganyan yung papa mo. Walang mali sa mga sinabi ko sa kanya. Saka, ayan na naman kayo sa palagi niyo akong inaawat kapag nagsasalita ako ng totoo kay Papa. Minsan, hindi ko mapigilang isipin na mas kampi pa kayo sa kanya kaysa sa akin. Hindi totoo yan. Wala akong kinakampihan sa inyo ng papa mo. Hindi ko na alam kung maniniwala pa ako sa inyo eh. Mas martir pa kayo kaysa sa mga bayani natin. Mabuti pa, matulog na po ako. Nawala na ako ng gana kumain. Papa Dudut, 2 linggo lang ang leave ni Papa pero masasabi ko na hindi talaga mabuti ang ilang araw pa lang na pagsasama namin sa iisang bubong. Kung umasta kasi siya, akala mo ay kung sinong Don
sa pamamahay namin. Harap-harapan niyang inaalipin si mama kahit na maliit na bagay tulad ng pagkuha ng tubig niya at sa pag-abot ng remote ng TV na pwede naman niyang gawin ay inuutos pa sa nanay ko. Mabuti sana kung baldado siya. Baka pwede ko pang palagpasin pero hindi naman. Madalas din silang magkampihan ng kapatid kong tamad kaya na-stress kami ng nanay ko. Sobrang sama ng loob ko dahil imbes na maging mapayapa ang pansamantalan niyang pag-uwi sa bahay ay naging magulo pa. Kaya nga hindi ko na napigilang makapagsalita ng masakit sa kanya noong minsang nagkasagutan kami. Marami ako naisip ng mga panahong yon. Una ay kung bakit sa dinami-dami ng pamilya sa mundo, sa ganitong klaseng pamilya pa ako napabilang. Napakamalas ko naman kung ganon. Mabilis na nagdaan ng araw, mas naging mabigat sa akin ang pananatili ng papa sa bahay. Kaya para maiwasan na uminit ang ulo ko sa kanya ay madalas akong nag-overtime sa trabaho. Para kung makauwi man ako sa amin ay tulog na sila at gano'n na lang din ang gagawin ko. Maaga rin akong umaalis upang maiwasan na magpang-abot pa kami. Tuluyan ako na wala nang pakialam sa tatay ko kahit na magkasama pa kami sa iisang bubong ng mga panahong yon, Papa Dudut. Kararating mo lang ba, anak? Ma? Opo, kararating ko lang po. Pero bakit gising pa kayo? Hinintay talaga kita. Galing lang ako sa CR, tapos narinig ko parang may nagbukas ng pinto. Kaya naisip ko na ikaw na agad yan. Okay po, pero bakit niyo po ako inantay? Gusto sana kitang kausapin. Pero kumain ka na ba? Kung hindi pa, ipaghahain kita. Wag na po, kumain na po ako. Tara po, upo muna tayo sa sofa para makapag-usap tayo. Sige. Tungkol saan po ba yung pag-uusapan natin? Napapansin ko kasi na madalas late ka nang umuuwi. Tapos maaga ka aalis. Hindi ko alam kung nakakakain ka pa ba ng mabuti. Kasi hindi na kita napaghahanda ng baon lalo sa umaga. Sa gabi hindi mo naman kinakain yung mga pagkain na tinira ko sa iyo. Nag-aalala lang ako sa iyo, Rosette. Sorry po, Ma. Tungkol sa bagay na yan, kumakain naman po ako. Madalas nga lang sa office at lagi lang po akong umu-order kahit na magastos. Bakit nga? Pwede naman kitang ipaghandahan ng baon mo. Ayoko lang po na gawin niyo yun. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Sa amin ng papa mo? Sa totoo lang, opo. Sinadya ko po na magpalit ng uwi at umalis ng maaga para hindi ko kayo makita at makausap. Hanggang ngayon kasi masama pa rin ang loob ko sa inyo. Naiintindihan ko naman. At alam ko malaki rin talaga yung pagkukulang at kasalanan namin sa iyo ng papa mo. Opo, pero syempre hindi ko pa rin naman po kayo kayang tiisin. Nagtatampo ako sa inyo pero namimiss ko pa rin kayo. Lalo ka na, Ma. Kasi ikaw lang naman talaga yung kakampi ko rito sa bahay natin. Kahit na minsan kinukonsinti mo si Papa at yung kapatid ko. Alam ko, ikaw pa rin yung pwede kong asahan na malalapitan pag kailangan ko. Oo naman. Sinabi ko sa iyo nung bata ka pa na hindi mo lang ako mama. Best friend mo rin ako. Kaya dapat lang na magsabi ka sa akin ng mga nararamdaman mo. Natatandaan ko nga po yan, pero may aaminin po ako sa inyo. Ano yon? Hindi na po ako masyadong nagkukwento sa inyo. Sinarili ko na lang po yung nararamdaman ko dahil wala rin namang magbabago. Kahit na magreklamo pa ako sa inyo ng paulit-ulit tungkol sa ugali ni Papa, hindi niyo pa rin naman siya hihiwalayan eh. Alam ko sa kabila ng ugali niyang yun, mahal na mahal niyo pa rin siya. Hindi naman mahal na mahal. Siguro mahal lang kasi meron kaming pinagsamahan at may mga anak kami. Kayo yun ang kapatid mo. At saka naaawa ko sa sitwasyon ng papa mo ngayon. Tingnan mo, hindi nga siya maasikaso ng mga taong tinulungan niya minsan. Pati nung babae niya dun sa Italy kung totoo man na may relasyon sila. Sa atin pa rin siya umuwi
at tayo pa rin ang kailangan niya. Pero di ba ang unfair nun? Kasi pag masaya yung nangyayari sa kanya, ibang tao kasama niya. Pag malungkot at mahirap, sa atin siya pumupunta. Unfair nga, pero siguro ganun na lang ang papel natin sa buhay ng papa mo. Kaya nga hindi rin kita masisi nung pinagsalitaan mo siya na masakit. Sa tingin ko natauhan din naman siya, pero hindi lang niya kayang aminin. Yan ang hirap kay Papa, masyadong ma-pride. Oo, at kahit na siya pa ang magmukhang masama, hinding-hindi niya ibababa yung pride niya. Pero huwag ka mag-alala, kinuusap ko na naman siya. Ano pong pinag-usapan niyo? Marami. Sinumbat ko sa kanya lahat-lahat ng mga hinanakit at sama ng loob na kinimkim ko. Simula pa lang nung araw na nagloko siya. Sinabi ko rin ang mga kapabayaan niya sa atin. Wala na akong pakialam kung may nararamdaman siya kasi mas matalas pa rin naman ang dila niya kung makapagsalita sa atin. Kahit na may sakit siya. Ano pong sabi ni Papa? Wala, natahimik. Tapos nun umalis na ako para maligo. Grabe, iba pala sa pakiramdam kapag nailabas mo lahat ng mga kinikimkim mo. Nung matapos ako maligo, nakita ko nagluluto ng tanghalian. Gulat nga ako kasi hindi naman niya yung ginagawa simula nung umuwi siya rito sa atin. Kung ako yung nakakita, baka magulat din ako. Pero hindi po ba kayo natakot? Natakot saan? Kasi baka nilagyan niya ng lason yung pagkain niyo matapos nung lahat-lahat ng mga sinabi niyo sa kanya. Sobra ka naman. Biro lang po. Pero masaya po ako na sa wakas nasabi niyo na kay Papa yung mga bagay na dapat niyang marinig mula sa inyo. Oo nga eh. Naisip ko na lang na kung magbabago siya, edi mabuti. Kung hindi, mabuti pa rin. Dahil hindi tayo naging kasing sama ng ugali niya. Lalo ka na anak, sa kabila ng mga pagtitiis mo sa papa mo. Salamat na rin kasi may anak siyang katulad mo. Sana ma-realize ni Noel kung gaano siya kaswerte sa'yo. Papa Dudut, hindi ko napigilang maluha sa huling sinabi ni Mama. Nakagagaan ng puso na para bang bigla na lamang naglaho yung tampo ko sa kanya noong mga nakarang araw. Pagkatapos naming mag-usap, pinaghain niya ako ng hapunan kahit na busog pa ako ng mga oras na yon. Pinilit kong ubusin yung niluto ni Mama para sa akin. At aminado ako na naiiyak talaga ako sa bawat subo ko. Kinabukasan, sakto walang pasok kaya nag-decide ako na ilabas sila ni Papa. Himala naman at tumigil na sa pagreklamo ang tatay ko at kahit na nandun pa rin yung pagiging ma-pride niya, ay nasasaway na siya ni Mama. Yun ang unang beses na lumabas kami bilang isang pamilya. Sa kasalukuyan ay nakabalik na sa Italy si Papa at tuloy-tuloy naman ang pag-inom niya ng maintenance medicine niya. Palagi rin kasi siyang minomonitor ni Mama. Nag-aaway pa rin sila lalo na at hindi pa rin mamatay-matay ang isyo ng pambababae ni Papa. Pero hindi na lamang masyadong dinidibdib ng mama ko yon. Kaya nga para pansamantala niyang makalimutan ang sakit sa ulo na hatid ni Papa ay nilalabas ko na lamang siya para malibang. Oo, nakakainis kasi parang tumatandang paurong si tatay. Pero ayoko namang guluhin ang buong buhay ko sa pangungon sumi sa kanya. Mas nakafocus ako ngayon kay nanay at sa sarili ko at tungkol naman sa kapatid kong bunso ay freeloader pa rin siya. At walang ambag sa bahay kundi ang magreklamo. Buti na lang at hindi pa siya nakakabuntis dahil baka palayasin ko na talaga siya. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. Ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko breadwinner at pareho ng pinagdaraanan sana ay mas maging magaan ang susunod na taon para sa atin. Dahil deserve nating maging masaya at mabuhay sa isang stress-free environment. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyo forever kapuso at ka-Barangay Rosette. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kung
kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Barangay Love Stories. Love stories. Walang tao ang dapat na kumitil sa buhay ng kapwa niya tao gaano man kalaki ang kasalanang nagawa nito. Dahil ang bawat isa ay may karapatan na magbagong buhay, ikaw kapuso, naranasan mo na bang mawalan ng minamahal nang dahil sa isang makasalanang tao? Ngayon, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Myra, 60 years old at isang dating manunulat sa local newspaper dito sa probinsya namin, na hindi ko na po babanggitin kung saan. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay matagal ko na rin pong gustong sumulat dito sa inyong programa na Barangay Love Stories. Sadyang kinailangan ko lamang munang mag-ipon ng lakas ng loob para magawa at matapos itong sulat ko. At dahil alam ko na medyo sensitibo ang kwento na ibabahagi ko ngayon, ay may mga impormasyon po ako dito na sinadya kong baguhin para maproteksyonan ang aking pribadong buhay. Pagpasensyahan nyo na po kung masyadong mabibigat ang mga salitang gagamitin ko sa sulat na ito. Dahil mabibigat din talaga ang mga pinagdaanan ko sa buhay ko. Papa Dudut, maaga akong nakapag-asawa at nagkaroon ng anak. Ulila na kasi ako noon sa mga magulang at ako na rin halos ang nagpaaral sa sarili ko habang nakikitira noon sa isang kamag-anak namin. Malapit na akong magtapos ng high school nang makilala ko si Martin sa isang rally sa lugar namin. Aktibo kasi ako sa mga ganong gawain, lalo na kapag may pinaglalaban tungkol sa karapatang pangtao. Marami kaming pagkakatulad ni Martin mula sa gawain, paniniwala at mga pinaglalaban na tungkol sa karapatang pantao. Kaya naman mabilis kaming nagkapalagayan ng loob at hindi nagtagal ay nagkaroon na nga kami ng relasyon. Hanggang sa mabuntis ako ni Martin nang makapagtapos ako ng high school. 17 years old pa lamang ako noon. Hindi naman siya nagdalawang isip na panagutan ako at ang ipinagbubuntis ko. Nagtrabaho na siya noon kaya nang makapanganak ako at tumungtong sa tamang edad ay nagpakasal na rin kaming dalawa. Hindi nagtagal ay nakapagtrabaho ako sa isang local newspaper bilang manunulat. Hindi pa kasi mahigpit ang pagtanggap sa mga aplikante noon, lalo na kapag may tiyaga kang matuto at may lakas ng loob. Masaya naman ang naging pagsasama namin ni Martin kahit na hindi kami gaanong nakagagaan sa buhay. Kaya lang bago mag 3 years old ang anak naming si Kyla ay namatay naman si Martin dahil sa isang aksidente, Papa Dudut. Sa minahan kasi siya nagtatrabaho at namatay siya noong gumuho ang kuweba kung nasaan sila na mga kasamahan niya. Nakuha naman namin at naipalibing ang katawan niya na wala ng buhay. Mula noon ay mag-isa ko nang tinaguyod ang anak kong si Kyla. Papa Dudut, napakahirap po ng lahat ng pinagdaanan ko. Napakahirap maging single parent. Pero walang hindi kakayanin basta para sa pinakamamahal kong anak, Papa Dudut. Kyla, eto nga palang saging oh. Isabay mo dyan sa inaalmusal mong oatmeal. Salamat po, Mama. Ang lakas naman pong makaanak mayaman itong almusal ko ngayon.
May binigay lang kasi na isang piling ng saging yung ninang Kim mo kahapon. Tsaka magandang saging sa almusal. Kaya ayan, dapat na isabay mo na dyan sa oatmeal mo. Sige po, salamat po. Bagong dyaryo ba yung hawak mo? Opo, binabasa ko po yung article na sinulat nyo. Grabe, nasa front page na naman po nitong dyaryo ang pangalan nyo, Mama. Ayaw pa rin kasi nilang tanggalin ng death penalty dito sa Pilipinas eh. Kaya hindi rin ako titigil na magsulat tungkol sa mga tao na nagpapatupad ng batas na yon. Lalo na sa mga taong patuloy na nagpapatibay sa batas ng parusang kamatayan. Mama, hindi po ba kayo natatakot? Oo bakit naman ako matatakot? Kasi 'di ba, noong nakaraang buwan lang po, may tumawag sa telepono natin tapos ako yung nakasagot at pinasabi niya na iparating ko raw sa inyo na tumigil na kayo sa ginagawa niyong pagsusulat laban sa matataas na opisyal ng gobyerno. Kung hindi, mapapahamak daw po ang buhay niyo. Sus! Hanggang salita lang at pananakot lang ang mga yon. Hindi nila kayang totohanin ang mga pagbabanta nila. Mama, palagi pong laman ng balita ngayon sa TV ang tungkol sa mga journalist na pinapatay. Natatakot po ako na baka dumating ang araw na totohanin ng mga nagbabanta sa inyong masamang balak nila. Huwag kang mag-alala sa akin, Kyla. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Kaya nga nag-aral ako ng martial arts noon para hindi ako kagad basta nalang masaktan ng ibang tao. Mahirap pa rin pong kalaban ng mga taong may masamang pakay. Hindi nyo alam kung anong mapanganib na armas ang pwedeng dala nila sa oras na lapitan nila kayo. Palagi rin naman ako may balisong sa bag ko. Hindi pa rin po sapat yun para masabi nyong ligtas ang buhay nyo, Mama. Ano bang gusto mong gawin ko, anak? Hindi po ba kayo pwedeng humanap na lang ng ibang trabaho? O kaya mag-focus na lang kayo sa maliit yung negosyo na manukan para hindi na po nalalagay sa panganib ang buhay nyo. At para wala na po kayong natatanggap ng mga death threat. Ay, Kyla, matagal ko naman nang ipinaliwanag sa iyong tungkol sa trabaho ko, di ba? Hindi ko ginagawa to ng dahil lang sa pera. Ito yung nasimulan namin ng papa mo. Magkasintahan pa lang kami, palagi na naming pinaglalaban at ipinagtatanggol ang karapatang pangtao. At ito yung tungkulin na hindi ko pwedeng basta nalang talikuran at kalimutan. Kahit po ang buhay niyong malagay sa panganib? Oo! Kasi kung hindi ko gagawin to, sino na lang ang magiging boses ng mga taong gustong magbagong buhay pero pinagkakaitan ng pag-asa? Sino ang magtatanggol sa mga inosenteng tao na nakulong at nakapila sa parusang kamatayan? Pero 'di ba, hindi naman po lahat ng nakakulong sa bilangguan inosente. Yung iba po sa kanila, may kasalanan talagang nagawa sa batas. Kahit sinong tao pa ang makasalanan, lahat sila may karapatan na magbagong buhay. At yun ang karapatan na hindi ako mapapagod na ipaglaban sa maraming tao. Kaya wag mo kong masyadong alalahanin, Kyla. Kaya kong sarili ko. Ay, sige po, Mama. Basta mag-iingat po kayo palagi ha, lalo na sa mga taong kinakalaban ninyo. Papadudot, bukod sa pagsusulat sa dyaryo ay may maliit din po akong negosyo na manukan sa lugar namin. Nasimulan namin yon noong nabubuhay pa ang asawa kong si Martin at sa awa ng Diyos ay hindi naman yon nalugi at medyo napalago ko pa kahit napapaano. Kaya naman napag-aaral ko noon sa magandang university ang anak kong si Kyla. Nakasanayan ko na rin makatanggap noon ng mga death threat lalo na kapag lumalabas sa headline ng dyaryo ang sinusulat kong news article. Madalas kasi ay may kasamang patama at masasamang salita ang sinusulat ko laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Miyembro rin kasi ako ng samahan na ipinaglalaban ng karapatang pantao. At isa sa mga pinakaaktibo pagdating sa pag-araling lalo na kapag may bilanggo na naman na nasentensyahan ng parusang kamatayan. Naniniwala kasi ako, Papa Dudut, na lahat ng tao ay kayang magbago. Lahat tayo ay may karapatan na magbagong buhay. Kaya hindi yon dapat na ipinagdadamot sa kanino man. Pero nang dahil nga sa parusang kamatayan na yon ay nagiging maikli ang buhay ng tao. At yung mga minsang nagkasala na gustong maituwid ang kanilang landas ay hindi na nabibigyan pa ng chance na magkaroon sana ng maayos at bagong buhay. Papadudot, walang sino man sa atin ang may karapatan na kumitil ng buhay ng isang tao.
Makapangyarihan man siya o mataas ang tungkulin dito sa ating bansa. Tanging poong may kapal lamang ang pwedeng magparusa sa mga taong makasalanan, Papa Dudut. Uy, Myra! Buti naabutan pa kita dito sa kantin. Pasabay akong kumain. Sige lang, Kim. Kakasimula ko lang din namang kumain. Akala ko talaga mag-isa na akong kakain dito sa kantin. Kasi ang dami ko pang inedit dun sa article na sinulat ko. Hindi mo kasi tinapos kagad eh. Natambakan din kasi ako ng trabaho. Uy, pero napansin ko na parang good mood si Boss Mel kanina sa meeting, ah. Oo nga eh. Napansin ko rin yun. Hindi nakakunot yung noo niya tapos hindi rin nagtataas ng boses. At minsan lang mangyari yun sa mga meeting natin. Sabi nga ng ibang kaopisina natin, pinaglihi yata ang mukha niya sa sama ng loob. Kaya palagi siyang parang galit kapag nagpapamiting. Pero kanina ha, ang liwanag ng mukha niya. Piling ko dahil yun sa sinulat mo na nasa headline ng dyaryo natin nung nakaraang linggo. Pinag-usapan kasi talaga yun, tsaka naging mabenta ang dyaryo ng araw na yun. Mabuti talaga at nagawa mong ma-interview yung pamilya ng huling preso na nabigyan ng death penalty. Oo, alam mo naman kung gaano ako kasipag pagdating sa pangungumbinsi sa mga tao na gusto kong makausap. Kaya nga bilib ako sa'yo. Sinubukan ko rin kasi silang puntahan at kausapin pero ang sabi nila, ayaw nila magpa-interview kasi nga malaking tao yung nagsampa ng kaso sa kanila. Kaya hindi ko rin sila tinigilang kumbinsihin na magpa-interview sa akin. Lalo na si Mrs. Eloisa, yung asawa ng preso na si Mario. Kasi alam ko na kailangan na marinig ng ibang tao ang boses nila. Kailangan na malaman ng ibang tao na gusto nang magbagong buhay ng asawa niya. Eh di ba may kasalanan naman talaga sa batas yung asawa ni Mrs. Eloisa? Oo, pero hindi naman sinasadya ni Mario na mapatay yung hino-hold up niya ng gabi na yun. May sakit lang ang anak nila at kailangan nila ng pera. Isa pa, nalaman ko na drug addict at may kasong child abuse pala yung napatay ni Mario na si Kenneth. Na-dismiss lang kagad ang kaso nun ni Kenneth kasi marami silang pera. Kita mo yung pagkakaiba nilang dalawa? Masyadong mabigat yung parusang kamatayan para kay Mario at hindi yun makatao, Kim. Sa bagay, sabi mo nga lahat ng tao dapat binibigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Kasi lahat ng tao kayang magbago kung gugustuhin nila. At walang sino man sa atin ang may karapatan na tanggalan sila ng pagkakataon na magawa ang bagay na yon. Pero sa totoo lang, Myra, medyo nakakatakot yung ginagawa mo. Bakit? Wala naman akong kasinungalingan na nilalagay dun sa mga sinusulat kong article ah. Lahat ng sinulat ko doon, lalo na yung tungkol sa kaso ni Mario, totoong sinabi ni Mrs. Eloisa at ng iba pang mga kamag-anak niya. Pero may mga salita ka kasing binitawan doon na medyo mabigat. Lalo na't malaking tao nga ang naging kalaban ng pamilya ni na Mrs. Eloisa. Hindi naman hinarang ni na Boss Mel yung article ko na yon. Kaya sa tingin ko, walang problema sa sinulat ko. Sa bagay, natuwa pa nga sila eh. Pero napansin ko na palaging malaking tao nagiging topic ng article mo. Hindi ka ba talaga natatakot sa ginagawa mo? Matatakot lang ako kapag hindi totoo yung mga sinusulat ko sa article ko. Kasi alam ko na pwede nila akong idemanda kapag nag-imbento ako ng kwento. Pero dahil lahat ng yun ay totoo, walang dahilan para matakot ako. Maraming tao sa media ngayon ang pinag-iinitan at ginagawa ng masama. Kaya konting relax lang sana pagdating sa trabaho natin. Huwag mo masyadong seryosohin at dibdibin para hindi ka mapahamak. Hay naku Kim, basta ipaglalaban ko ang alam kong tama pagdating sa karapatang pangtao. Papa Dudut, hindi lang ang anak kong si Kyla ang nagwo-worry sa ginagawa ko sa trabaho ko. Kung hindi pati na rin ang mga kaibigan, kamag-anak at iba ko pang mga katrabaho. Masyado ko na raw kasing dinidibdib ang trabaho ko na pwede raw ikapahamak ng buhay ko. Kaya lang kasi ayoko talaga yung ginagawa ng matataas na opisyal noon patungkol sa death penalty. Ayoko nang tinatanggalan nila ng karapatan na magbagong buhay ang mga taong minsang naligaw ng landas. Nandun ako sa nagkamali talaga sila o nakagawa ng kasalanan. Pero tao pa rin ba ang dapat na magpataw ng parusang kamatayan sa kanila? Tao pa rin ba ang dapat na kumitil sa buhay ng isang tao rin? Hindi na tama yon para sa akin, Papa Dudut.
Hindi natin dapat na ipinagkakait sa iba ang karapatan at pag-asa na pwede pa silang magbagong buhay. Kagaya na nga lamang noong isinulat ko ang news article tungkol sa isang presong nabigyan ng death penalty na si Mario. Yun ang kanyang unang kaso ng pang-hold up at pagpatay. Anak ng isang politiko ang napatay niya na isa rin namang drug addict at may kaso pa ng child abuse na na-dismiss kaagad dahil sa malaking pera na meron sila. Bakit ang drug addict na rapist pero mayaman ay nabibigyan ng pagkakataon na magbagong buhay? Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, hindi naman talaga ako takot na mapahamak o mapatay basta alam ko na tama ang ipinaglalaban ko. Kung may kinakatakutan man ako ng panahon na yon ay ang mapahamak ang nag-iisa at pinakamamahal kong anak na si Kayla. Kaya naman palagi ko rin siyang pinapaalalahanan na mag-ingat kapag hindi niya ako kasama. Marami pa akong naisulat na mabibigat na article noon, Papa Dudut. Ilang death threats na rin ang natanggap ko. Hanggang sa mangyari na nga ang kinakatakutan ng mga taong malalapit sa buhay ko. Nakasakay ako noon sa taxi at ipit kami sa traffic. Nang may isang lalaki na may sombrero at may panyong nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha ang lumapit sa may tapat ng bintana ng upuan ko. At nagpaputok ng dalawa mula sa baril na hawak niya. Yon ang huli kong natatandaan bago ako nagising na nasa loob na ako ng isang kwarto sa ospital. Tumama sa may balikat ko at dapli sa leeg ang bala ng baril na pinaputok sa akin ng taong hindi ko na nakilala, Papa Dudut. Mama, mabuti po at nagising na kayo. Oh, bakit ka umiiyak? Mama naman eh. Alam niyo naman po kung bakit. Buhay pa naman ako, kaya walang dahilan para umiyak ka dyan. Buong gabi po kasi kayong walang malay. Akala ko po talaga hindi na kayo magigising kahit pa sinabi ng doktor na stable na ang lagay ninyo. Bago lang yata kasi yung tao na nabayaran para barilin ako, kaya ayun, hindi ako masyadong napuruhan. Mama naman, ginagawa pang birong nangyari. Ano pong hindi napuruhan nandito kayo ngayon sa ospital? Pinapagaan ko lang naman ang loob mo, anak. Kasi alam ko na sobra kang nag-aalala sa akin. Kita mo nga yung mga mata mo, oh. Sobra nang namumugto sa kaiiyak mo. Kasi natakot po talaga ako nang may tumawag sa bahay at sabihin na nandito kayo sa ospital. Doon pa lang po, alam ko nang may nangyaring hindi maganda sa inyo. Tapos, hindi kaagad ako pinapasok ng doktor nung ginagamot nila kayo. Nakita ko na duguan kayo at pikit ang mga mata ninyo. Mama, akala ko po talaga. Akala ko po mawawala na kayo sa akin. Naku, ayan. Umiiyak ka na naman, anak. Naiiyak na rin tuloy ako dito. Aray ko. Mama, bakit po? Bigla kasing kumirot itong sugat ko. Yayakapin sana kita eh. Huwag na po muna kayo masyadong kumilos. Hahawakan ko na lang po tong kamay ninyo. Ay, mabuti pa nga dahil bumibigat talaga ang dibdib ko kapag nakikita kitang umiiyak ng ganyan. Sorry po, Mama. Alam ko po na ayaw niyo talagang nakikita na umiiyak ako. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako iiyak kapag pumasok ako dito sa kwarto niyo. Kaya lang, hindi ko po talaga mapigilan ang mga luha ko.
Kasi sobrang natakot po ako na mawala kayo sa akin. Sa totoo lang, natakot din naman ako eh. Natakot ako na mamatay dahil ayokong maramdaman mo na nag-iisa ka na lang sa mundo. Kayo na lang po kasi ang meron ako, Mama. Lumaki ako nang wala na si Papa sa tabi ko at nakasanayan ko na po yun. Pero hindi ko alam kung magagawa ko pa yun kapag kayo naman po ang nawala sa akin. Mama, pwede po bang mag-iba na lang kayo ng trabaho? Anak, hindi pwede. Bakit po? Kasi naniniwala ako na kaya ako naligtas ngayon para maipagpatuloy ko pa lalo ang trabaho kong ito. Hindi pwedeng mabawasan ang mga taong kagaya ko na nagtatrabaho at nagtatanggol sa maliliit na tao. Kailangan pa nila ako sa trabahong to, anak. Pero kailangan ko rin po kayo, Mama. Ayoko na po kasi talaga kayong mapahamak. Hindi na mangyayari ulit to. Pangako ko yan sa'yo. Dodoblihin ko yung agimat na palagi kong dala para maprotektahan ako. Mama naman eh. Ginagawa na namang biro ang lahat. Para lang tumigil ka na sa pag-iyak mo. Sige ka, papangit ka sa ginagawa mo na yan. Mama, hindi na po magbabago ang itsura ko. Kamukha ko po talaga si Papa. Mukhang hindi ko na po talaga mababago ang isip niyo. Pero sana po, Mama, mas ingatan niyo po ang sarili ninyo ngayon. Kasi hindi ko po talaga kakayanin kapag may nangyari pa ulit na masama sa inyo. Papa Dudut, handa na rin talaga akong mamatay noon nang pinaglalaban ang paniniwala at prinsipyo ko. Pero alam ko na hindi pa handa si Kyla na maiwang nag-iisa sa buhay. Wala naman kasi kami halos sa malapit na kamag-anak sa lugar na tinitirhan namin. Kaya sa kanya talaga ako mas nagwo-worry sa oras na may masamang mangyari sa akin noon. Ganon pa man ay hindi rin ako umalis sa trabaho ko sa kabila ng makailang ulit na pakiusap sa akin ni Kyla. Kahit pa totoong nalagay na sa bingit ng kamatayan ng buhay ko, hindi po yun sapat na dahilan para bitawan ko ang trabaho ko. Isa pa ay naniniwala talaga ako noon na kaya hindi kaagad ako kinuha ng Diyos. Nang mga panahon na yon ay para ipagpatuloy ko ang tungkulin ko bilang totoong alagad ng media. Hindi ako nagpapakabayani, sadyang alam ko lang na may mga tao na kailangan ng isang kagaya ko na matapang at handang isugal ang buhay ko para maging boses nila, Papa Dudut. Mama, dahan-dahan lang po sa paglalakad. Kumapit lang po kayo sa braso ko. Oo, Kyla. Pero kaya ko namang maglakad. Hindi mo na ako kailangang alalayan pa. Baka lang po kasi ma-out of balance na naman kayo, kagaya nung nasa ospital tayo. Muntik na kayong matumba kanina. Mabuti na lang po at nahawakan kayo ng isang nurse bago pa kayo sumubsob sa sahig. May nakakalat kasing basahan dun sa sahig kaya muntik na akong madulas eh. Pinagalitan ko nga yung isang nurse na naglagay nun kasi yun pa yata yung makakadisgrasya sa akin eh. Natakot nga po yung nurse nung sigawan ninyo siya kanina eh. Kasi naman, kababaing tao, ang burara sa gamit sa loob ng ospital. Alam na niyang maglalakad ako, doon pa talaga nilagay sa gitna ng daan yung basahan. Ayan na naman po kayo, Mama. Umiinit na naman po ang ulo ninyo. Eto po, aalalayan ko na kayong makaupo dito sa sofa. Dahan-dahan lang po. Yan. Ay, salamat anak ha. Grabe, ang liit lang nitong bahay natin pero parang napagod ako bigla sa paglalakad. Kasi nga po, masakit pa ang katawan nyo, lalo na yung sugat ninyo. Oh, Tao ang aga naman ang bisita natin na kumakatok sa pinto. Kyla? Parang boses po yun ni Ninang kay Mama. Puntahan ko lang po siya.
Sabi na kayo po yan, Ninang Kim eh. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Mabuti pala at dito na ako dumiretso sa bahay nyo at hindi na sa ospital. Wala na rin pala akong aabutan doon kung sakali. Maaga rin po kasi kami talagang umalis doon ni Mama. Pasok po kayo. Salamat. Mama, magtitimpla lang po ako ng kape para sa inyo ni Ninang Kim. Maiwan ko po muna kayo dito sa sala ha. Salamat anak ha. Oh, Myra! Nakakatuwa naman at mukhang malakas ka na ulit. Ganun talaga kapag may agimat na palaging dala. Yun pa rin ba yung agimat na binigay sa atin nung matandang na interview natin? Tungkol sa pagkamatay ng anak niya? Oo, yun nga. Nako, sayang at naitapong ko na yung sa akin. Ilang taon na rin kasi ang nakalipas mula nung makuha natin yun. Effective pala talaga. Pero matanong ko lang, may lead na raw ba ang mga pulis sa kung sinong nag-utos na barilin ka? Kagaya ng inaasahan ko, wala pa rin. Hindi nga rin ako umaasa na mahuhuli pa yung mastermind dito eh. O kahit man lang yung lalaki nagtangkang tumapos sa buhay ko. Sa dinami-rami ng masasamang nangyayari dito sa bansa natin, uunahin pa ba naman ang mga pulis yung sakin? Eh sino ba naman ako, 'di ba? Isang hamak na taga-media lang naman ako. Pero hindi ka ba natatakot na baka balikan ka pa rin ng taong yun? Natatakot, syempre. Eh pero ano magagawa ko kung nakatakda na talaga akong mamatay? Mapipigilan ba natin yon? O at least, mawala man ako sa mundong ito, sigurado naman ako na marami akong natulungan at naipaglaban ng mga tao. Grabe, iba talaga yung prinsipyo at katapangan mo, Myra. Ano ka ba? Pare-pareho lang naman tayong taga-media na matatapang. Pero Kim, may pabor sana akong hihilingin sa'yo. Ano yun? Nag-aalala kasi ako sa anak kong si Kyla. Siya talagang mas iniisip ko sa tuwing malalagay sa panganib ang buhay ko. Kaya kung hindi man ako palaring makaligtas ulit sa susunod na may magtangka sa buhay ko, ikaw na sanang bahala sa anak ko ha. Huwag mo sana siyang pababayaan. Papadudot, mula na mangyari ang pagkakaligtas ko sa nagtangka ng masama sa buhay ko ay unti-unti ko nang na-realize noon na hindi na talaga biro ang pinasok kong trabaho at ang pakikipaglaban ko sa paniniwala ko. Naging sunod-sunuran din noon sa balita naging sunod-sunod din noon ang balita ang tungkol sa mga journalist na pinapatay dito sa lugar namin o kahit sa iba pang mga bayan. May mga nakakaligtas na kagaya ko pero karamihan ay talagang nasasawi ang buhay. Pakiramdam ko tuloy noon ay palaging may nakaabang sa akin sa labas ng bahay namin. O kaya ay may nagmamatsyag sa akin sa labas ng opisina. Hindi ko alam kung napaparanoid lamang ako pero palagi kong nararamdaman noon na hindi na talaga ligtas ang buhay ko. Kaya naman bago pa man may masamang mangyari sa akin noon ay pinagplanuhan ko na mga bagay o tao na maiiwan ko kung sakali man na mamatay ako, papadudot. Kasama na nga sa mga plano ko noon ay yung nag-iisang anak ko na si Kyla. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Sa totoo lang, papadudot, ay hindi naman talaga ako naniniwala sa mga agi-agimat na yan. Hindi rin totoo yung sinasabi ko na palagi kong dala yung agimat o kwintas na bato na ibinigay sa amin ni Kim noong isang matanda. Hindi ko na nga rin alam kung saan ko na itago yon sa loob ng bahay namin ng mga oras na yon. Ginagamit ko lang na biro ang agimat na yon para maipakita ko sa ibang tao na naniniwala ko na hindi kaagad ako mamamatay. Pero doble ingat na rin talaga ako noon, lalo na sa mga taong kinakausap ko. Nagsusulat pa rin po ako ng patungkol sa mga matataas na taong nananamantala ng mahihina o mahihirap. Patuloy pa rin po ako sa pakikipaglaban sa karapatang pangtao. Kasi kung hindi ko gagawin yon, para saan pa na nadugtungan ng buhay ko? Palagi rin akong alerto sa paligid ko at sa mga taong nakapaligid sa akin. Handa ako na muling ipaglaban ang buhay ko.
At hindi ko alam noon na hindi lang ako ang pwedeng mapahamak ng dahil sa masasamang tao sa paligid, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Kyla? Anong oras na pero hanggang ngayon wala pa rin siya dito sa bahay. Ay, si Kyla na siguro yung kumakatok sa pinto. Hi, Myra! Oh, ikaw pala yan, Kim. Alika, tuloy ka. Salamat. Kasi hindi ka pumunta sa bahay kanina para sa birthday party ng anak ko. Hinintay pa naman kita. Kaya pinuntahan na kita. Pasensya na ha, nawala rin sa isip ko eh. Okay lang. Ito may dala akong minudo tsaka pansit para sa inyo ni Kyla. Salamat. Dito ko na lang muna ilalagay sa maliit na lamesa ha. Bakit parang balisa ka? Ha? Hindi naman. Hindi raw, pero hindi na maipintay ang mukha mo. Panay pa ang tingin mo sa rilong suot mo. Ano ba nangyari? Si Kyla kasi wala pa rin dito sa bahay hanggang ngayon. Ha? Wala pa siya rito? Akala ko maaga lang siyang natulog kaya mag-isa ka lang rito sa sala niyo. Ayun na nga pasado 8:30 na pero hindi pa rin siya nakakauwi. Baka naman nasa school pa yon at may tinatapos pa na klase. Alam ko ang oras ng klase ni Kyla. Hanggang 6:00 lang ng gabi ang pinaka-late tapos ng klase niya. Baka may ginagawa silang school project kasama ng ibang kaklase niya. Kahit anong school project pa yon, hindi siya magpapaabot ng ganito kalalim na gabi sa labas ng bahay. At kung mangyari man yon, gagawain ng paraan para makatawag sa telepono namin dito. Hindi pa naman masyadong malalim ang gabi, Myra. Huwag ka na masyadong mag-alala. Baka pauwi na rin ang anak mo. Ewan ko ba, Kim? Iba kasi yung kabang nararamdaman ko ngayon. Ayoko mag-isip ng masama pero natatakot talaga ako Huwag ka masyadong magpadala sa mga naiisip mo. Makakauwi ng maayos ang anak mo kaya relax ka lang dyan. Nagri-ring na ang telepono nyo. Sigurado ko na si Kyla na yung tumatawag. Ay sige, sandali lang ha, sasagutin ko. Hello, Kyla? Hello, ma'am. Good evening po. Si Mrs. Myra po bang kausap ko ngayon? Oo, ako nga ito. Bakit? Sino to? Mrs., si Sargento Cervantes po to dito sa police station. Napatawag po ako tungkol sa anak nyo na si Kyla. Nakuha ko pong impormasyon nyo sa ID na nasa loob ng bag ng anak nyo. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Mrs., mabuti pa po siguro kung pumunta na lang kayo sa address ng morgue na ibibigay ko sa inyo. Ha? Morgue? Bakit siya nandun? Nasa school lang yung anak ko ha. Baka nagkakamali lang kayo ng tinatawagan. Mrs., pumunta na lang po kayo sa address na ibibigay ko sa inyo para magkaliwanagan po tayo. Hindi! Sabihin mo kung ano nangyari sa anak ko! Nasaan ba siya? Ipakausap mo siya sa akin! Gusto ko makausap yung anak ko! Nasaan si Kyla? Ay, wag po sana kayong mabibigla. Pero wala na po ang anak niyo, Mrs. Nakita po siya na wala ng buhay sa isang bakanteng lote. Kaagad na nanghina ang buong katawan ko nang marinig ko ang sinabi ng boses ng lalaki sa kabilang linya sa telepono, Papa Dudut. Pinilit kong hindi maniwala sa sinasabi niya dahil alam ko na malaki ang posibilidad na nagkakamali lamang sila. Sigurado ako na hindi ang anak kong si Kyla ang tinutukoy nila na nakitang katawan sa bakanteng lote at sigurado ako na buhay pa ang anak ko. Mabuti na lamang, Papa Dudut, kasama ko noon sa bahay si Kim dahil baka tuluyan na akong nawala ng malay sa kakaiyak kung mag-isa lamang ako. Hindi naman siya nagdalawang isip na samahan ako sa address na ibinigay sa akin ng kausap kong pulis sa telepono. Sa isang morgue yon na hindi kalayuan mula sa amin. Nang makarating kami doon at makapasok sa loob ay mas dumoble ang panginginig ng katawan ko nang makita ko ang katawan na natatakpan ng puting tela at medyo maduming kumot, Papa Dudut. Sa sukat pa lamang ng katawan na yon ay hindi na ako pwedeng magkamali. Pero nananalangin pa rin ako noon na sana
na sana'y hindi talaga si Kyla ang nagmamay-ari ng katawan na yon. Hanggang sa halos panawa na ako ng ulirat na pilit kong pinigilan nang tanggalin na ang kumot at tuluyang bumungad sa akin ang mukha ng pinakamamahal kong anak. Awang-awa ko sa sinapit at itsura ng anak ko, Papa Dudut. Duguan ang ulo niya na para bang ilang beses na pinukpok. Bugbog din ang mukha niya, punit ang blusa niya at may ilang saksak sa tagiliran at wala na siyang suot na pang-ibaba. Grabe yon, Papa Dudut. Para bang nararamdaman ko ang hirap na pinagdaanan niya noon bago siya binawian ng buhay, bago siya patayin ng demonyong nagsamantala sa kanya. Sinabi sa akin ng pulis noon na may lead na sila kung sino ang gumawa noon sa anak ko. Isang tricycle driver na bagong laya mula sa kulungan dahil sa nauna niyang kaso na may kinalaman sa droga at pangmumolestya. At sa pangalawang araw ng burol ng anak ko ay tinawagan ako ng pulis para ipalam sa akin na nahuli na nila ang drug addict na namantala at kumitil sa buhay ng anak kong si Kyla, Papa Dudut. Kim, salamat sa pagsama mo ulit sa akin dito sa presinto, ha? Wala yun. Siyempre hindi ko naman nahahayaan na mag-isa ka lang dito ngayon. Mabuti na nga lang at napakiusapan ko yung pinsan mo na mag-asikaso muna doon sa burol ni Kyla. Kaya nga eh. Pupunta pa naman daw mamaya sa bahay niyo mga kaklase ni Kyla para makiramay. Sigurado naman ako na maaabutan pa natin ang mga batang yun pagbalik natin sa bahay. Oo, kasi ang alam ko nag-aalala din sila sa'yo. Pero Myra, sigurado ka ba na kaya mo na siyang harapin ngayon? Oo, kaya ko. May ibang araw pa naman na pwede mo makilalang suspect na yun. Hindi na ako maghihintay pa ng ibang araw. Pero pwede naman nating ipagpaliban na lang muna to para kahit paano… Hindi na kailangan, Kim. Kakayanin ko to. O sige, basta nandito lang ako sa likod mo. Mrs., nandito na po ang suspect. Siya po ang gumawa ng krimen sa anak nyo. Hayop ka! Ayaw naman na natin yan! Ano kasalanan ng anak ko sa'yo, ha? Bakit mo ginawa yun sa kanya? Tama na yun! Pasensya na po, ma'am. Pasensya? Pasensya kasi pinagsamantalahan at pinatay mo ang anak ko! Alam mo ba kung ilang taon pa lang siya? 17! 17 years old pa lang anak ko pero binaboy at pinatay mo siya! Pinatay mo ang anak ko! Hayop ka! Ma'am, pasensya na po talaga. Pero wala po ako sa sarili ko nung gawin ko ang bagay na yun. Wala sa sarili pero ilang beses mong sinaksak ang anak ko! Hindi ka ba nakontento? Pinukpok mo pa ng bato ang ulo niya! Tao ka ba talaga, ha? O demonyo ka na sumabi sa katawan na yan! Ma'am, pasensya na po talaga. Pinagsisisihan ko na po ang nagawa ko sa anak niyo. Patawarin niyo po sana ako. Kapag ba pinatawad kita ngayon, mabubuhay pa ang anak ko! Ha? May babalik mo pa ba ang buhay ng anak ko? Ha? Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin, demonyo ka! Myra! Alam ko mahirap pero kailangan mo kalmahin ang sarili mo! Kaya ko ang sarili ko! At ikaw walang yaka! Alam mo ba kung anong trabaho ko, ha? Manunulat ako sa dyaryo! At isinusulat ko ang lahat ng tungkol sa inyo mga kriminal kayo! Pinagtatanggol ko kayo! Ipinaglalaban ko ang karapatan ninyo para makapagbagong buhay! Handa akong ialay ang buhay ko para sa inyo! Tapos ito lang igaganti niyo sa akin! Ha? Bakit? Bakit hindi na lang ako? Bakit kailangan ako pa? Bakit? Matapad po talaga, ma'am. Patawarin niyo po ako. Hindi!
Hindi kita mapapatawad kahit kailan! Ang dapat sa'yo, mamatay! Dapat mamatay ka na! Dapat mamatay lahat kayo mga kriminal dito sa mundo! Mamatay na kayo lahat! Mamatay na kayo! Mamatay na kayo! Mamatay na kayo! Papadudot, muli ko pang nasampal ang lalaking nagsamantala at pumaslang sa anak kong si Kyla. Nasundan pa yon ng pagsabunot ko sa kanya bago ako tuluyang hinila ni Kim at ng isa pang pulis. At sa pagbitaw ng mga kamay nila sa dalawang braso ko ay tuluyan na akong napaluhod, Papadudot. Niyakap ko ang sarili ko habang walang tigil sa pagmumura, pag-iyak at pagtatanong. Bakit? Bakit kailangang maranasan yun ni Kyla at bakit si Kyla pa ang kailangan na mawala sa akin? Bakit ang anak ko pa? Sobrang sakit, Papadudot, lalo na sa part na nalaman ko na nakulong na pala ang lalaking yon noong una pa lamang at nabigyan ng pagkakataon na makalaya at makapagbagong buhay. Ang ibig sabihin, kasama siya sa mga taong pinaglaban ko. Yung mga taong nagkamali at naligaw ng landas pero dapat na bigyan ng pagkakataon na magbagong buhay. Kasama siya sa mga taong pinaniwalaan ko noon na kayang magbago pero sinayang niya lamang ang effort ko ng pakikipaglaban para sa kanila. Sinayang niya ang chance na ibinigay ko sa kanya at ng mga opisyal at ng iba pang mga tao para makapagbagong buhay siya. Bumalik siya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at pananakit ng mga tao. At siguro kung hindi siya nakalaya noong una ay baka buhay pa ang anak kong si Kyla hanggang sa ngayon. Sa totoo lang, Papadudot, alam kong malaking kasalanan sa Diyos pero gustong gusto ko talaga siyang patayin ng mga oras na yon. Gusto kong iparana sa kanya ang hirap na dinanas ng anak kong si Kyla sa mga kamay niya. Pero syempre wala naman akong kapangyarihan at lakas ng loob na gawin yon. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang ipaubaya sa batas ang nangyari kay Kyla. 2 linggo po ang nakalipas mula nang mailibing si Kyla at bago pa man magsimula ang paglilitis sa kaso na para sa kanya ay nabalitaan ko na lamang na nagtangkang tumakas ang sospek sa pagpatay sa anak ko kasama ang ilan sa mga nasa preso. Napatay po sa engkwentro ng pagtakas at pakikipag-agawa ng baril ang mga preso na yon kasama na ang pumatay kay Kyla, Papadudot. Gusto ko talaga siyang makita na naghihirap sa loob ng bilangguan pero aaminin ko na natuwa na rin po ako nang malaman ko ang nangyari sa kanya dahil ang isang kagaya niya ay hindi na dapat pang pinatatagal ang buhay sa mundong ito. Siguro nga, Papadudot, lahat tayo ay pwedeng magbago pero hindi lahat ng masasamang tao ay pinapahalagahan ng chance na ibinibigay sa kanila para magbagong buhay. Naniniwala kasi talaga ako noon na wala tayong karapatan na ilagay ang hatol na kamatayan sa ating mga kamay. Pero ano bang karapatan ng mga drug addict na pumatay? Wala rin naman, hindi ba? Kaya hindi nyo siguro ako masisisi kung naising ko man na sana ay mawala na sa mundong ito ang lahat ng mga taong gumagamit o nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. At mawala na sana ang mga taong patuloy na gumagawa ng krimen, karahasan at kasamaan. Mula noon ay hindi na ako bumalik pa sa pagsusulat sa dyaryo. Pinanghinaan ako ng loob at nawala na ako ng gana na magsulat. Muntik na ring mawala ng direksyon ng buhay ko at mabuti na lamang at nandyan palagi ang kaibigan kong si Kim para damayan ako sa mga oras na gusto ko nang sumunod kay Kyla at kay Martin. Mahigit 25 taon na po ang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito, Papadudot. At sa tuwing makakapanood ako sa balita na tungkol sa mga kriminal na natatagpo ang patay ay hindi ko po mapigilan ang sarili ko na matuwa. Dahil naniniwala ako na kailangan na silang ubusin sa mundong ito. Siguro po ay maraming kabarangay natin ang hindi natutuwa sa mga salitang binibitawan ko ngayon dito sa sulat ko.
Pero sa isang kagaya ko na minsang naging boses at tagapagtanggol ng mga kriminal na nawala ng anak ng dahil din sa mga kriminal, ay hindi niyo naman po siguro ako masisisi kung maghinanakit man ako sa mga kagaya nila. Dahil hindi ako magdurusa ng ganito katagal kung hindi dahil sa mga taong gumawa ng krimen sa mundong ito. At dito ko na rin po tinatapos ang inyong forever kapuso at kabarangay, Myra. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.